Magandang tanghali mga boss. So ako ay naglalatag ng suliras. Ang gamit ko nga pala dito sa paglatag namin ay puro na lang tubo, no. Ah, Nilalatag ko ang suliras nito at tatalian ko ng alambre or yung tinatawag na tire wire. Ganito lang naman napakadali lang naman maglatag ng mga ganitong tubo kasi mga larguhan na tubo, yung mga mahaba ay itali mo na lang diyan. So, gaano nga ba katibay kapag katubo ang gamit mo? Actually, mga busing, kapag tubo ang gamit ay hindi po talaga siya basta-basta bibigay. Okay, so napakadali lang niya ikasa. Hindi po katulad ng kahoy na marami pong pukpukan ang mangyayari diyan. At minsan ay mapupukpukan yung kamay mo dahil nga siyempre ay hindi mo maiwasan na mapukpok yung kamay mo. Dito sa tubo, napakabilis po ang pagkakasa namin dito. Katuwang ko nga po dito yung aking kapatid na siya naman pong nagpuporma ng mga poste, ng mga beam, at saka yung runner siya po ang bumibira dyan. At yung aking airpot po ay siya lang po yung taga-abot diyan sa baba. Okay, so may mga kailangan kaming clamp, alambre, so siya po yung nag-aabot niyan sa amin. Okay, so nailagay na nga po namin yung runner. Yung runner na po yan ay para yan dito sa overlap na ginagawa ng aking kapatid. Okay, siya lamang po talaga ng forma dyan. At pagdating naman talaga sa wrapping, ay maaasahan mo siya at talaga mapagkakatiwalaan. Ang totoo niyan mga boss, kami lang talaga po ang gumawa nito. Kami lang, itong aking airpod ay katuwang-katuwang ko lang po ito upang mag-abot-abot ng aming pan. At yung aking videographer na si Boss DJ ay medyo malikot po ang kanyang camera. Ipapasensyahan nyo na po. At dahil nga siya ay minsan ayaw niya po mag-video dito. So nabuo na namin pang 8 araw na namin tinitira itong aming isla, mga busing. Napakabilis ng gawa. Kahit po sabihin na mabilis o mabagal, at least hindi po bali na mabagal, basta siguradong sigurado po yung ating trabaho na hindi po tayo magkakaroon ng problema. Okay, so yan, nahirapan po yung kapatid ko dito sa pagsuksot ng forma. Ang ginawa niya po kasi dito ay binuo niya po mismo yung forma, kasama na po yung runner at yung siding, at isinaklob niya na lang po diretso, no? So talagang minsan nga dahil nga sa pagko-construction, sa pagkalpentero, dapat alam mo kung paano mong imikos-mikos yan mga busing. So dahil nga kanya-kanya diskarte yan sa bawat construction, hindi po biro ang pagiging isang construction, no? Okay, so proud tayo na tayo ay isang construction boy. Hindi po yan dapat ikinahihiya yung ganitong trabaho natin mga busing. Ayan, niluloko nga po yung kanyang apo, no? Dahil yung lulo niya, niluloko niya yung kanyang apo dahil nga siyempre yung ating videographer ay walang iba, si Boss DJ. So ayun mga boss, malapit na at naikabit na nga ni Utol yung runner na yan sa overlap. Okay, so unti-unti lang talaga na mabuo yan, at bago po pagtapos dito ng hapon ay tapos na po yan. Okay, so yan, ako naman ay malapit ko na rin po matapos yung pagkabit ng suliras, kaya proud na proud tayo kasi nga kahit na 3 lang tayo or 2 lang kaming gumagalaw, at yung airpot ko po, siya po yung nag-aabot-abot ng mga tubo, clamp, alambre, plies, kung ano po yung kailangan sa ilalim ay siya po yung ating naaasahan diyan. Okay, kasi nakakapagod po yung pag-akyat ka, bababa, akyat, baba, medyo nakakapagod po talaga, no? So ayan mga busing, hanggang dito na lang yung aking vlog. Panoorin nyo pa ito mga boss, at subaybayan nyo itong aking vlog hanggang sa matapos, at i-reveal ko sa inyo kung magkano po ang ating ginastos dito sa pagpagawa ng ating isla. Okay? So medyo nakatipid po kami dahil nga ito po ay sariling gawa namin at nakalibre po kami sa libre. Okay, so hanggang dito na lang muna yung aking vlog. Abangan nyo ang part 9 nito, ang part 9 video para sa pag-post na. Thank you!